Paano kami nagkaroon ng sariling farm? Kasi hindi instant yung pagkakaroon ng farm namin. Nagsimula din kami sa paunti-unti. Kung nag-migrate kayo mula sa Pilipinas, katulad namin, makaka-relate kayo sa kwento namin kasi galing din kami ng Pilipinas. Nung paglipat namin dito sa Canada, siyempre nagsimula kami sa walang bahay, magsisimula ka ng trabaho, maghahanap ka ng trabaho. Naging matagal din yung process, pero meron kaming goal. Pero hindi pa talaga farm yung goal namin. Ang gusto lang namin muna is at least maging stable yung income namin, magkaroon ng bahay para sa pamilya. Lagay muna natin itong mineral block para sa mga kambing. Galing pa kasi akong trabaho. So every afternoon, hina-attend ko sila, morning and afternoon. Yan. Okay. So yan yung mineral block nila para mga salt kasi hindi sila nakakapag ikot-ikot ng kung saan-saan. Hindi ganoon kalaki yung pasture natin. Kailangan nating mineral salt dito. At saka dito rin talaga sa Canada, kulang yung nagiging nutrients nila. So sinusupplement natin ng mineral salt. Going back, so nung nagkaroon kami ng trabaho, siyempre nag-ipon-ipon para makabili ng bahay. Ilang taon din kaming nagtrabaho, nakahanap ng magandang trabaho, matagal lang pag-ipon. Pero nung nakapag-decide na kami bumili, hindi kaagad farm. So bumili kami ng bahay sa city. Paunti-unti, nabibuild up yung experience namin at saka yung goal namin na pumunta ng farm. Marami kami nakikita sa daan, mga farm, small, big, mga livestock na nadadaanan mo, may mga cow. Siyempre, naiisip mo one day, magkakaroon ka rin. And yun nga, paunti-unti, at least may progress yung plan namin. Pero nung decided na kami, matagal din ang research namin kasi alam namin pwede na kaming lumipat. So ang research talaga is very important para sa paglipat ng farm. Kasi marami-raming klaseng farm dito sa Canada, especially yung sa weather. Maraming dapat na malaman pagdating sa 4 season, pagdating ng farming. And ang way ko, kasi hindi tayo lumaki dito sa Canada. So ang way ko lang, before kami bumili ng farm, is nag-work muna ako ng part-time sa isang livestock farm. So doon, nag-gain ko yung experience. Actually guys, meron din akong video kung nung nag-work ako ng part-time sa isang farm. I think ilang buwan din yun, habang inaalam ko yung mga ways at saka kung paano alagaan ng mga animals pagdating ng winter time. So nagtrabaho ako by winter time kasi pagdating ng summer, alam na natin yung anong gagawin. Pero pag winter time, iba yung pag-aalaga ng mga animals. Yun yung nalaman ko nung nag-work ako part-time. So kung gusto mong lumipat ng farm, importanteng pumunta ka muna sa mga farm na malalapit sa inyo, magtanong-tanong ka, kuha ka ng konting experience. Huwag ka lang mahiya kasi ako, nung nagtrabaho ako doon, tanong ako ng tanong, kahit na yung may-ari ng farm, nagtataka siya bakit tanong ako ng tanong. Nagtatrabaho ako, naglilinis ako ng mga stall at saka mga coop, yung chicken coop. And nagtatanong ako ng mga ano yung ginagawa, ano yung pinapakain, kung sa winter time, okay ba sila sa labas, anong breed yung pwede kong alagaan sa winter at saka sa summer, at saka yung breeding cycle. Kasi livestock yung focus ng farm na pinagtrabahuan ko. At yun din talaga yung target namin. Kaya marami akong animals. Yan, marami akong kambing dito na side. And then, dito sa kabilang side, halo-halo, meron tayong manok, turkey. And dito, iikot ko lang kayo kasi nandito rin yung baboy. So, all corners, meron tayong animals. And yun din yung pinagkakakitaan namin sa farm. So, kung malapit kayo dito sa amin, Wainwright, Alberta, nagbibenta kami ng mga konting livestock lang naman. Meron tayong baboy, meron tayong itlog ng manok, at saka mga kambing. So, yung mga malapit dito sa amin, bumibili sila.
Ito yung ways, kaya meron tayong YouTube channel para yung mga malalapit na mga Pinoy, pwede na tayong makontak at pwede sila makabili ng product sa atin. Hindi naman tayo ganun kamahal, kagaya ng mga nasa store. Dito is atin-atin lang. Nung na-search namin yung magandang bahay para sa pamilya, first is yung school ng mga bata at saka yung work kung may malapit na pwedeng pagtatrabahuan. Kasi si Mrs. ay nasa healthcare and then ako, flexible ako sa work. Nakapagtrabaho naman tayo ng mga factory, nakapagtrabaho din tayo ng office work. So hindi ako mapili pagdating sa trabaho. And so buti na lang din meron tayong office work and hindi tayo masyadong napapagod. So pagkahapon or umaga, na-attend ko yung animals before ako pumunta ng work at saka before din ako matutulog ng gabi. At least ito, napapakain ko na sila. And then hindi naman ganoon kahirap ang pag-alaga ng mga animals dito pagdating sa pakain. Katulad dito, pinupuno ko lang and then nandun din sila sa pasture kumakain. Ito additional lang ito sa pagkain nila kasi hindi naman lahat ng grass tumutubo doon. Dito at least meron tayong alfalfa hay na pinapakain pa rin. And then yung mineral block na nilagay ko kanina, added supplement para sa mga kambing. So yun nga, nung nakita na namin, one thing na minake sure ko is yung agent namin. Yung agent namin is nakatira siya sa farm talaga. And dito tayo kasi parang ganda yung araw ngayon, ganda yung weather. Kaya dito kami sa labas. Actually, yung mga bata naglalaro. And yun nga, yung broker namin is nakatira din sa farm. So alam niya yung kailangan. Nung nag-usap kami, matagal kami nag-usap before kami nagbili ng farm. Kasi first time din namin bumili ng farm. So nagtanong ako sa kanya ano yung maganda. Linayout ko yung ano yung gusto ko. Yung mag-aalaga ko ng livestock, ganito yung mga animals na gusto ko. So naghanap siya, farm na pwede kong i-establish kaagad. So may fencing tayo katulad nito. Isang taon pa lang kami ito, mag-iisang taon pero kompleto na. May fencing na kami, ready na yung pagkain ng mga goat namin kasi may pasture. Tapos all fence na yung pasture namin. So it's a plus. And pinakita niya talaga sa amin yung pros and cons din ng property, which is hindi naman masasabing cons kasi dito sa farm constant talaga yung progress sa atin pa kasi DIY lahat dito kami ang gumagawa. So kung meron kang project, i-layout mo lang and then by time matatapos mo rin yung mga project mo and gumaganda yung farm. Tumataas din yung value ng farm pagka ganun yung ginagawa mo. Kaya yung mga nilalaan kong time dito sa farm, bumabalik din yan pagdating sa pagganda ng ating farmland. Ma-add ko lang pagdating sa pagre-research ng farm is dapat alamin nyo yung weather condition ng area at saka yung land condition ng area. Kasi may mga area na medyo matubig, meron ding area na dry. Yun yung medyo pakabantayan nyo kasi may na-check kaming mga farm. Actually, ilang beses din kaming humanap ng farm at saka nag-fail kasi that time may mga bidding at saka ayaw namin mag-over sa budget namin. And talagang may farm na darating sa'yo. Kung nandun ka sa stage na naghahanap ka ng farm at saka hindi ka sigurado sa farm na nahanap mo, well, marami pa dyan. Huwag mo lang i-rush kasi matagal-tagal mo tong commitment pagka nabili mo na yung farm. So kung mahihirapan kang i-develop dahil nagmamadali kang makuha and magiging downside yun at saka instead na mapapabilis yung pag-progress ng life nyo, madidisappoint ka na and hindi na magiging maganda yung experience mo moving sa farm. Dapat talaga smooth at saka yung plan mo for the farm is naka-laid out before kayo lilipat para at least may goal ka na. Kasi yung sa amin is
livestock goal namin. Kaya nung paglipat namin, matagal-tagal din na bumili ng mga livestock. Hindi ko binili all at once pa isa-isa para hindi ka ma-overwhelm. Sa amin, bumili kami ng manok and then turkey. And then after a few months, bumili kami ng kambing. Ilang piraso lang. I think nag-start kami ng 5 or 6 na kambing. And then dumami na kasi yung neighbor namin may binenta rin na kambing. So kinuha na rin namin kasi nakamura kami. And then later on, yun na, nanganak na, dumami na. Yung mga ibang kambing actually, kinatay na ng mga Pilipino na pumunta dito. And then pati yung baboy. So mabalik tayo. Kung goal nyo is lumipat sa farm, maganda, masaya, may mga mahihirap na gawain, mayroon ding masasayang experience. Pero overall, para sa amin talagang masaya dito sa farm kasi nagagawa mo lahat. Walang rules, so hindi mo na maiisip na bumalik pa ng Pilipinas or ma-miss mo yung sa Pilipinas kasi ganun rin, parang nasa Pilipinas ka lang. Pwede kaming mag-alaga ng mga animals, pwede kaming kung ano yung gusto mong gawin, may ikot-ikot ka or may itatanim ka, walang magre-restrict sa iyo pag nandito ka sa farm. Yun lang, may mga trabaho din na medyo mabibigat kasi kailangan ikaw yung gagawa. Yung paglilinis, medyo malawak-lawak yung paglilinis mo ng area. Hindi katulad doon sa city na provided ng city yun. Kaya binabayaran mo rin yung mga serbisyo nila like sidewalks, cleaning, plow ng snow. So yun yung mga ginagawa mo dito sa farm. Pero hindi naman pwersahan kasi sarili mo yung land and anytime pwede mong gawin. And pwede kang mag-develop ng land. Depende sa gusto mong project, kung gagawa ka ng another shed or another shelter, nasa sayo yun. Actually, meron akong notes para masabi ko lahat yung pwede kong sabihin kasi marami-rami yung naging experience namin at saka masaya. So galing din kaming Ontario, lumipat kami dito sa Alberta. So final message ko lang sa mga gustong lumipat ng farm, hindi kayo magsisisi kasi namulat kami sa magandang buhay dito sa farm. Kasi nagstay kami sa city for quite a while to experience the life there. Pero yung freedom mo, hindi mo makukuha doon eh. So yung freedom namin, naging open pagdating dito. Yung nakikita mo yung mga pamilya, at saka mga bata na na-enjoy yung freedom nila. Nakakapag-explore sila dito sa land and then yung mga animals pwede nilang kalaruin. And anytime naman pagka gusto namin pumunta sa syudad, pwedeng pumunta sa syudad. Pero hindi mo babaliktad yun. Pag nasa syudad ka, hindi basta-basta makapunta ng farm. Kasi nga, hindi naman lahat ng farm pwede mong puntahan. Pwede yung mga petting zoo, pero limited lang naman yung pagpunta mo doon. And so yeah, kung lilipat kayo ng farm, hindi kayo magsisisi. I-push through nyo lang yung goal nyo and sana mag-enjoy kayo dito sa video at saka sana may natutunan kayo sa sinabi ko. So enjoy the video and thank you for watching. I'll see you in the next one.